Lisa, akyat na sa NTH floor. Nag-request ng hard massage si Boss Cyrus at Austin. Mag-prepare na kayo ng mga gamit, bilis. Leo, ikaw kay Cyrus, at Lisa, ikaw naman kay Boss Azriel, utos ng kanilang manager. Agad na nagmadali si Leo na kunin ang mga kailangan, towel, at mga oil na gagamitin. Habang abala siya, si Lisa ay nag-aalala at nagpa siya na kausapin ang manager. Ma'am, baka pwedeng si Leo na lang ang kay Boss Austin. Natatakot ako. Alam mo na, lagi siyang may masungit na aura, parang laging may nakataas na sungay. Nagmamakaawa si Lisa, habang pinapakita ang kanyang mga mata na puno ng pangamba. Si Austin ay kilala bilang playboy at gwapo sa kanilang grupo, pero siya rin ang pinaka-stricto at malupit. Mahilig siyang magpamassage, ngunit lahat ng masahista na pumapasok sa kanya ay agad na natatanggal. Isang maliit na pagkakamali lang at tiyak na matatanggal ito sa trabaho. Kaya naman tinawag siyang the hottest hunk. Bukod sa kanyang magandang katawan, mainitin din ang kanyang ulo. Nako, Lisa, hindi dahil baguhan si Leo, ipapasa mo na siya kay Sir Austin. Huwag ganun. Sanay ka na sa magkakapatid at alam mo na ang gusto ni Sir Austin, kaya ikaw na lang, sagot ng manager. Pero ma'am, may idea lang ako sa gusto ni Sir Azriel, pero wala akong alam tungkol kay Sir Austin. Ni minsan, hindi ko pa nahawakan ang katawan niya. Kahit gaano siya kaakit-akit, hindi ko pinangarap na mahawakan siya. Palagay ko, hindi ko siya kaya i-handle. Halos umiiyak na pakiusap ni Lisa. Lisa, kausapin mo na lang si Leo kung papayag siyang makipagpalit. Kung papayag siya, mas mabuti para sa iyo, sabi ng manager, at dali-dali nitong nilapitan si Leo. Leo, Frenny, palit tayo ng mamasahiin. Oh. Sa'yo si Sir Austin at akin si Sir Cyrus, please. Ayoko kasi matapat sa kanya, hindi ako comfortable, pakiusap ni Lisa, na nagdulot ng gulat kay Leo. Boss nilang pareho si Azriel, at matagal na si Lisa sa trabaho, pero bakit tila takot siya kay Austin? Pwede naman, pero bakit ayaw mo sa kanya? Tanong ni Leo. Ayaw ko lang kasi hindi kami close. Medyo maldito siya, at sa tingin ko, kaya mo namang i-handle ang ganong klase ng tao. Para sa akin, big no yun, mahina ako sa ganyan. Hindi nagtagal, sabay nilang nilisan ang lugar at sumakay sa elevator patungo sa NTH floor. Nang muling bumukas ang elevator, nasa ikasyam na palapag na sila at mabilis nilang tinungo ang room 927. Ikaw na ang mag-doorbell, Leonie, utos ni Lisa sa kanya, kaya't agad niyang pinindot ang doorbell. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan at tumambad sa kanila ang isang napakataas na lalaki. Sa kanyang taas na 5 feet 4 inches, tila hanggang balikat lamang siya ng lalaking nasa harapan, na tila nasa 6 feet 3 inches. Nakahubad ang kanyang pang-itaas, at tanging tuwalya ang nakapulupot sa kanyang baywang, na nagbigay diin sa kanyang kaakit-akit na katawan. Hindi mapigilan ni Leo ang kanyang mga mata na maglakbay mula ulo hanggang paa sa tanawin ng lalaki. Ayoko sa paraan ng pagtitig mo, dalaga. Para kang bakla kung makatitig, malamig at masungit na wika ng binata. Hindi po ako bakla, sir. Nagkakamali po kayo, tugon ni Leo, na may tapang sa kabila ng masamang tingin ng lalaki. Si Lisa naman, na humahanga sa dalaga, ay hindi makapaniwala na may naglakas loob na sumagot kay Austin ng ganito. Mas mabuti pang huwag ka, dahil hindi kita papapasukin kung ganoon, sagot ni Austin, na tila nagagalit habang tumitingin sa name tag ni Leo. Leo, ikaw si Leonie. Totoo bang yan ang pangalan mo o dati ka bang Leumi? Dagdag niya, na tila ayaw na sa presensya ng dalaga. Patay kang Leoy ka, kaya ayaw sa'yo ni Sir Austin, masyado kang detective, bulong ni Lisa sa isip, natatakot para kay Leo. Ano kayang problema nito sa mga bakla? Bakit parang sobra ang galit niya? Tanong ni Leo sa sarili, sabay buntong hininga. Sir, ikaw po ba si Sir Austin? Tanong ni Leo. Bago lang po kasi ako dito, at hindi ko pa po kilala ang lahat ng boss ko. Mahal ko po ang trabaho ko at masaya akong maglingkod sa kahit sino. Babae po ako, sir, pero kung hindi po kayo komportable sa akin, maaari niyo po akong palitan, sagot niya, na ikinagulat ni Austin. Ito ang unang babaeng hindi natatakot na makipag-usap sa kanya ng direkta. Si Lisa, sa kanyang likod, ay halos pumalakpak sa galing ng dalaga sa pagsagot.
Kung siya ang nasa kalagayan ni Leo, tiyak na tatakbo na siya palayo dala ang resignation paper. May tapang ka, batang babae. Tingnan natin kung paano ka magtrabaho, hamon ni Austen, sabay luwag ng pintuan. Pasok kayo, niaya niya sa dalawa. Pagpasok nila sa silid, bumungad kay Leo ang napakalawak na espasyo na tila kasing laki ng kanyang buong bahay. Sa isip niya, talagang mayaman ang mga Montefalco brothers. Masaya akong nandito kayo, kasi masakit na ang katawan ko. Sino bang magmamasahe sa akin? Tanong ng isa pang binata na nakahubad na rin at handang magpamasahe. Ako po, sir, masiglang sagot ni Lisa, sabik na lumapit kay Cran. Kung ikukumpara kay Austen, si Cran ay 100 beses na mas mabait. Bukod dito, mahilig din itong magbiro, hindi gaya ni Austen na parang kape, mapait at matigas. Habang nagsisimula si Lisa sa pagmamasahe kay Cran, naiwan si Leo na nakatayo sa tabi ni Austen. Ikaw ba ang magbibigay sa akin ng masahe? Siguraduhin mong maganda ang galaw ng mga kamay mo sa katawan ko. Dahil baguhan ka, bibigyan kita ng mga tagubilin. Ayokong masyadong maraming langis at ayokong gamitin ang langis na hawak mo. May sarili akong langis sa ibabaw ng mesa, iyon ang gamitin mo. Tandaan, ayokong gamitin ang iyong hinlalaki sa pagmamasahe, gusto ko lang ang palad mo ang gumalaw. Huwag masyadong mahigpit at huwag masyadong malakas, ayaw kong masaktan. Pagkatapos ng masahe sa likod ko, gusto kong panasan mo ako agad at maglagay ng lotion. May sarili akong lotion. Nakuha mo, mahabang tagubilin ni Austen, na pinakinggan ni Leo ng mabuti. Nakuha, sir, sagot ni Leo, sabay akyat sa kama si Asuran. Habang minamasahe niya ang binata, walang naging problema, tila relax na relax ito at enjoy na enjoy sa kanyang ginagawa. Ang ganda ng mga kamay mo, banayad at makinis. Leo, ilang taon ka nang nagtatrabaho bilang massage therapist? Tanong ni Austen na puno ng interes, ngunit biglang sumingit si Cran. Wow, ganyan ba talaga kagaling ang kamay ni Leo? Ngayon ko lang narinig na interesado ka sa masahista mo. Parang gusto ko tuloy magpamasahe sa kanya, biro ni Cyrus. Shut up ka, Cyrus. Hindi ako interesado. Nagtatanong lang ako, matigas na sagot ni Austen, na nagpasilong kay Cran. Okay, sagot nito. Bago pa lang po ako sa trabahong ito, sir, pero bata pa lang ako, naghihilot na ako sa mga kapitbahay at madalas sa papa ko, paliwanag ni Leo. Hindi na sumagot si Azuran at nag-relax muli. Sa kalagitnaan ng kanilang trabaho, nagkukwentuhan sina Cran at Lisa. Magaling makisama si Cran, kaya't komportable si Lisa sa kanya. Sa kanilang masayang pag-uusap, napansin ni Cran si Leo. Leonie, naisip ko lang, anong tunog ng boses mong pangkanta? Pwede ka bang kumanta? Masuyong tanong ni Cran, ngunit nag-alangan si Leo. Ha, sir, hindi po ako marunong kumanta. Wala po akong alam na kanta, tanggi niya. Sige na. Kahit isa lang. Leo, pagpupumilit ni Cran. Sa edad mo, sigurado naman na may alam kang kanta kahit na maikli lang. Ayaw ni Leo putulin ang kasiyahan ng dalawa, at tila mapipilitan na siyang kumanta. Ha, sige, pero isa lang talaga ang alam kong kanta. Yung kanta na palaging kinakanta sa akin ng mama ko, ang sagot niya, may halong pag-aalinlangan. Kahit anong kanta pa yan, gusto kong marinig, pang-uudyok ni Cran, at wala nang nagawa si Leo kundi ang kumanta. Sige, hindi ako bakla. KLK, kinikilig lang kita, sabi niya, nang biglang nanggigil si Austen. Tama na yan. Ang nonsense ni Leo His, mabagsik na sambit nito, sabay tayo mula sa kama at matapang na hinarap ang dalaga. Umalis, ayokong marinig ang kantang ganyan. Nakakadiri, tapos na ang trabaho mo. Ikaw din, Lisa. Umalis na kayo, pabagsak nitong utos, at ang kasiyahan ng tatlo ay naputol, maging si Cran ay napatayo mula sa kama. Austen, nag-e-enjoy lang kami. Walang dahilan para takutin ang mga empleyado mo, paliwanag ni Cran sa kanyang kapatid, ngunit matigas si Austen. Gusto ko silang umalis ngayon din, saad nito, at nanahimik na lang si Cran. May pinagmumula ng galit ni Austen, kaya naiintindihan ito ni Cran. Habang si Leo naman ay naguguluhan kung bakit biglang nag-iba ang mood ng kanyang boss. Sir, may nasabi ba akong masama? Kung meron, pasensya na po, marahang paumanhin ni Leo, ngunit sa halip na makabawas,
Tila nakadagdag pa ito sa init ng ulo ni Austen. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa mga tao? Yung humihingi ng pasensya pero hindi nila alam kung anong kasalanan nila. Ano ang silbi ng pasensya kung wala kang ideya sa nagawa mo? Dikit na sambit nito, habang si Leo ay tila pinagpapawisan ng malamig sa titig ni Austen. Para itong asong ulol, handang magbigay ng kapahamakan sa sinuman. Leo, tara na. Halika na, nagmamadaling hikayat ni Lisa sa kanya. Leo, go, dugtong ni Cran, at sumunod si Leo, mabilis na lumabas mula sa silid na iyon. Habang papasok sa elevator, hindi maiwasang mangamba ni Leo. Lisa, ano bang nagawa kong mali? Bakit galit na galit siya sa akin? Ano bang naging kasalanan ko sa kanya? Naguguluhan niyang tanong. Habang binabalikan ang mga pangyayari, nag-iisip siya kung ano ang posibleng dahilan ng galit nito. Leo, hindi ko rin alam. Ganun talaga si Boss Austen, parang asin sa sobrang kasungitan at parang ampalaya na walang kaligayahan. Ganun talaga ang ugali niya, basta nalang nag-iiba ng hindi maintindihan. Kaya ayokong mapunta sa kanya, kasi kadalasang nawawalan ng trabaho ang mga masahista na napupunta sa kanya. Walang puso siya dito sa building na to, paliwanag ni Lisa, at agad na gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga. Ganun ba? Wala na akong trabaho nito, nababahala niyang wika sa sarili. Kailangan pa naman niya ng trabaho, at kung sakaling matanggal siya, mahihirapan na naman siyang makahanap ng bagong trabaho. Leo, pasensya ka na. Nakukonsensya ako kung bakit ako nakipagpalit sa'yo. Sana kung hindi ko ginawa yun, wala ka sa posisyon na yan. Natatakot lang talaga ako kay Boss Austen, ang pahayag niya, puno ng pag-aalala at pagsisisi. Bamantong hininga na lang si Cran, tila nahirapan sa sitwasyon. Ayos lang, nangyari na mahinahon niyang sagot. Samantala, nag-uusap ng maayos ang magkapatid na sina Cran at Azura. Kuya, kailangan ba talagang ipakita ang ganun kagaspang na ugali sa dalawa? Hindi naman tama yun. Ayokong kinanta ni Cran kung kakanta siya ng ganun, sana wala na lang ako. Kuya, inutusan kong kumanta yung tao. Malay ba niya kung ayaw mo sa kantang yun? Ang hirap mong intindihin. Lahat na lang ba mag-a-adjust para sa'yo? Walang kasalanan ng ibang tao sa mga karanasan mo sa nakaraan. Baka mamaya, si Leo na naman ang mawalan ng trabaho. Kapag nagkulang tayo sa tauhan, ikaw na mismo ang maghanap, saad ni Cran sabay walkout, habang si Azura naman ay naiwan na nag-iisip. Nang makapagpas siya, itinungo ni Austen ang massage area upang humingi ng tawad sa dalawa. Where is Leonie? Malstriktong tanong niya sa manager. Si Leo po, yung masahista kanina, sir. Yes, she is. Bakit? May problema ba dito? Maldito niyang sagot sa manager. Wala naman po. Si Leo po, wala na po si Leonie. Ulat nito na ikinakunot ng noo ang binata. Wala na. Anong ibig mong sabihin na wala na? Patay na ba siya? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa manager, naguguluhan. Nag-resign na po si Leo, sir. Umuwi na po, ulat nito at nagulantang ang binata sa narinig. Nag-resign. Bakit niya gagawin yan? Hindi ko naman siya sinisante Sabi po kasi niya, kung tatanggalin niyo lang siya pagkatapos ng nangyari kanina, magre-resign na lang daw siya. Maghahanap na lang daw siya ng ibang trabaho. Nababalitaan niya po kasi na mahilig kayong magtanggal ng empleyado, kaya inunahan ka na niya, wika ng manager. Dahil dito, nakaramdam ng pagkakahiya si Austen, ngunit matigas pa rin ang kanyang puso. Well, at least that's her decision. Siguro ay mabuti na rin na umalis siya. Sa totoo lang, hindi namin kailangan ng mga mahihinang empleyado dito, wika ni Azura habang agad na tumalikod sa manager. Kahit na nakaramdam ng konsensya, hindi na ito pinansin ni Azura at ipinagpatuloy ang kanyang araw. Mula sa araw na iyon, at sa loob ng isang linggo, patuloy na nakakaramdam si Azura ng konsensya para kay Leo. Minsan, bigla na lang itong sumasagi sa kanyang isipan, marahil dahil sa kanyang kakulangan ng dispensa para dito. Sir Austen, may naghihintay po sa inyo sa labas, wika ng kanyang sekretarya, na agad niyang binigyan ng atensyon. Sino siya? Tanong niya. Hindi ko po alam, pero mukhang pamilya ng babae. Siya yata yung kadate mo noong nakaraang linggo, sagot ng sekretarya. Last week, sino sa kanila? Tanong niya, hindi maaalala kung sino ang babaeng iyon. Sa dami ng mga babaeng kanyang nadate,
Madalas ay hindi na niya maalala ang mga pangalan nito. Sabihin mo sa kanya na busy ako at wala akong panahon makipag-usap sa ibang tao ngayon, dugtong niya. Sir, importante daw po. Sige, papasukin mo siya, napilitan niyang sagot. Agad na pumasok ang babae, at nang makita ito ni Azura, hindi siya nag-atubiling pigilin ang kanyang sekretarya. Huwag kang umalis. Hintayin mo ang babaeng ito at alalayan siyang makalabas ng building pagkatapos ng usapan, utos niya. Anyway, anong kailangan mo? Tanong niya sa babae na walang gana. Kailangan kitang pakasalan, Austin, diretsahang sagot ng babae, na nagdulot sa kanya ng gulat. Mary, ikaw, bakit ko naman gagawin yan? Dahil buntis ako at ikaw ang ama, sagot nito, sabay simula ng drama. Ngunit si Austin ay tila hindi natitinag sa sinabi ng babae. Talaga, buntis ka, paano mo masisiguro na akin yan, pagdududa niya. Dito, wala akong ibang lalaking nakasama kundi ikaw lang, Austin. Kaya sigurado akong ikaw ang ama ng dinadala ko, sagot ng babae, sabay patak ng mga luha. Ang ganda ng acting mo, mahal. Alam ko kung anong kailangan mo. Hindi mo kailangang magpanggap na best actress sa harap ko dahil ibibigay ko ang kailangan mo. Ani niya, sabay abot ng tseke na may malaking halaga. Tanggapin mo yan, dugtong niya. Kinuha ito ng babae, at agad na nang laki ang mga mata nito nang makita ang malaking halaga. Para sa akin to, Leo alaga ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Abot langit ang ngiti. Oo, tanggapin mo yung pera at huwag nang ipakita ang mukha mo sa akin. Alam kong hindi ka buntis, at kung sakaling buntis ka, hindi rin naman akin yan. Hindi ka ang unang babaeng sumubok sa ganitong patibong sa akin. May pera ka na ngayon, ang natitirang opsyon mo ay umalis sa building ko, utos niya, sabay senadorya sa kanyang sekretarya. Hindi nagdalawang isip ang babae na umalis. Sino ba naman ang makakatanggi sa laki ng halagang hawak niya? Samantalang sa kabilang banda, napailing na lang si Azur. Habang tumatagal, lalo siyang nawawalan ng tiwala sa mga babae, dahilan upang mas lalo siyang ganahan na paglaruan ang mga ito. Para sa kanya, tila ang tanging layunin ng mga babae ay ang makahanap ng mayamang lalaki at handang gawin ang lahat, kahit na magsinungaling sa kapwa, upang mabago ang kanilang buhay. Hindi na ito isang beses kundi marami na ang nagkunwaring buntis para lang makuha ang kanyang atensyon. Lahat ng ito ay nagpatunay sa kanya na pera lamang ang kayang mahalin ng mga ito. Sa unang babaeng nagpanggap kay Azur, labis ang kanyang saya, dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng anak. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malagim na lihim ang kanyang natuklasan. Mula noon, hindi na siya naging seryoso sa mga babae at unti-unti nang nawalan ng tiwala sa kanila. Kaya naman kahit na umabot na siya sa edad na 30, hindi pa rin niya nagawang atali ang sarili sa isang babae. Isang araw, nang mabagot sa kanyang opisina, nagpa siya si Azur na pumunta sa restaurant ng kanyang kaibigan upang humigop ng kape. VIP siya sa lugar na iyon, ngunit mas pinili niyang umupo sa mataong bahagi. Sa kabilang dako, naroon din si Leo sa coffee shop na iyon. Naghahanap siya ng bagong trabaho at nabalitaan mula sa kanyang pinsan na may hiring sa coffee shop na iyon. Kaya't naisipan niyang bumisita upang makausap ang kanyang pinsan at tulungan siyang makuha agad ang trabaho. Waitress ang kanyang pinsan doon, at mas madali ang makapasok kung may kakilala sa loob. Leo, kumusta ka? Tanong ng kanyang pinsan na walang ganang bumati, agad niyang napansin ang malungkot na mukha nito. Okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Bakit parang malungkot ka? May problema ba? Nag-aalala niyang tanong, sabay upo sa tabi nito. Bigla na lang itong bumulusok sa iyak. Leo, anong gagawin ko? Iniwan ako ng boyfriend ko para sa ibang babae. At ang kapal pa ng mukha niya para dalhin dito yung babae niya at dito sila magkape, sumbong nito habang walang tigil ang pagpunas sa mga luha. Agad namang nag-init ang ulo ni Leo sa narinig. Mahal niya ang pinsan niya at ang pinakaayaw niya ay ang makita itong umiiyak. Alice, sino yung boyfriend mo? Ituro mo at tuturuan ko siya ng leksyon, galit niyang tanong, at agad namang itinuro ng pinsan ang lalaki. Yun ba? Yung nakaitim. Sandali lang at patitikiman ko yan ng malutong na sampal, ani Leo, sabay tayong galit na nilapitan ang lalaki at walang paabang sinampal ito ng malakas. Hindi pa siya nakontento, kinuha pa niya ang kape nito at tinapon sa mukha ng lalaki.
What the? Gulat na wika ng lalaki habang mabilis na kinuha ang panyo upang panasan ang nagkalat na kape sa kanyang damit. What's your problem? Dugtong niya, nagpipigil ng galit sa dalagang basta na lang sumulpot at nanugad. Anong problema ko? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Anong karapatan mo para saktan ang pinsan ko at ipagpalit sa ibang babae ha? Galit na galit niyang sambit dito. Leo, tama na. Makinig ka muna sa akin, nakakahiya. Awat nito sa pinsan, ngunit tila walang naririnig ang dalaga. Hindi. Hindi ka dapat mahiya. Kung may dapat mang mahiya dito, walang iba kundi ang lalaking yan. Anong karapatan niyang itrato ka bilang basura ha? Hoy, ikaw, kung ayaw mo na sa babae, dapat sabihin mo ng mas maaga at maayos. Huwag niyong ilalantad mo pa yung panloloko mo. Bastos, talak niya dito at dahan-daang nag-angat ng tingin ang lalaki na may nanlilisik na mga mata. Leah, hell are you talking about? Galit ngunit nagtitimpi nitong tanong sa dalaga habang si Leo naman ay tila kulang na lang ay lumuwa na ang kanyang mga mata sa gulat nang malaman kung sino ang lalaking binuhusan niya ng mainit-init na kape. Boss Azur, gulantang niyang tanong at nais na niyang tumakbo palayo mula dito, ngunit ayaw sumunod ng kanyang mga paa. So it's you ha? Is this your way of your revenge? Dikit bagang pa rin itong tanong sa dalaga habang si Leo naman ay nanginginig na sa takot ang kanyang mga tuhod, subalit may pride siyang inaalagaan. Ano naman kung boss niya ito dati? Sa niloko nitong pinsan niya at dapat itong managot, lumunok muna siya ng sarili niyang laway upang panghugas ng loob sabay pinag-cross ang kanyang dalawang kamay at saka tinitigan sa mga matang binata. Ako nga, sa tingin mo matatakot ako sa'yo. Di ngayon. Hindi alam mo may gusto pa akong gawin sa'yo Anya at muling malakas na sinampal pa ang binata. Ayan, para pantay sa kapal ang mukha mo. Alam kong babaero ka, Boss Azur, pero pati itong pinsan ko hindi mo pinalampas. Ang tinik mo naman ang dapat sa'yo ay sampailan ng paulit-ulit ng matauhan na ang mga babae ay hindi dapat laruan at parausan, ani niya dito at kunot noong nagtaka ang binata sa mga pinagsasasabi nito. Batid ni Ann na babaero siya pero wala siyang idea kung sinong sinasabi ng dalaga. Pinsan. Who the hell is your pinsan? Ani niya sa dalaga at payak na tumawa ang dalaga. Aba at magaling, nagmamaang-maangan ka pa at nais mo pang ipalabas na inosente ka at walang alam. Wey, ipapaalam ko sa'yo ang kasalanan mo, matapang niyang sagot dito sabay kinabig ang kanyang pinsan paarap kay Azur. At sino bang babaeng yan? Sus. Hindi mo na talaga ito kilala. Ito lang naman yung niloko mo, matapang niya pa ring wika at hindi nakikinig sa nais sabihin ang kanyang pinsan. Woman, hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Higit sa lahat, hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa mga paratang mo sa akin, babala ito sa kanya, ngunit ayaw pa ring patinag ni Leo at mangsesagot pa sana siya nang pigilan na siya ng kanyang pinsan. Huwag mo akong mawan woman dyan ha. Naging girlfriend mo siya at alam kong kilala mo siya kaya pwede ba huwag ka nang magpanggap? Leo Amana, malakas na awat ng kanyang pinsan at hindi na naituloy ng dalaga ang nais niyang sabihin bagkos ay napatitig na lang siya dito. Leonie, hindi siya ang lalaking sinasabi ko. VIP customer natin siya dito pero hindi siya ang boyfriend ko, lathala nito. At may dumaan na isang malamig na hangin sa buong katawan ni Leo at hindi agad siya nakasagot sa sinabi ni ito. Leo ay laba ay biglang nagkaroon ng zipper ang kanyang bibig. Hindi siya ang boyfriend mo, yutal-yutal niyang tanong at pinapanalangin na sana panaginip lang ang lahat ng ta. Hindi nga siya, pero sabi mo lalaking nakaitim di ba? Lalaking nakaitim nga pero hindi siya yon yung boyfriend ko, sagot nito sa kanya sabay turo sa boyfriend nitong nasa kabilang table. Nang marinig ni Leo ang mga katagang yon ay tila matutunaw na siya sa hiya at hindi alam kung paano hihingi ng dispensa sa maldito niyang boss. Iyon yung boyfriend mo. Bakit di mo kaagad sinabi? Sinusubukan kong sabihin sa'yo pero hindi ka nakikinig turan sa kanya ng kanyang pinsan at agad na nilapitan ni Leo ang kanyang dating boss. Sir Azur, pasensya na po. Akala ko po kasi, anya at akmang pupunasan niya na ang basa nitong damit ng agad nung lumayo sa kanya. Don't touch me. Strike tone nitong bigkas at tila ni konting pagdampi ng balat ay ayaw nitong madampian. Next time, ayusin mo ang pang-aakusa mo. Nagmumukha kang tanga sa lahat ng tao, katawa-tawa lalo na sa sarili mo, mariin at mahapdi ditong saad sa dalaga habang si Leo naman ay todong hiya sa sarili. Sorry po talaga, Boss Azur. Hindi na po mauulit,
Paumanhin niya dito. I don't accept sorries, what I do is punishment. I swear you will live your life into hell. Anito sa kanya bago ito tumalikod habang si Leo naman ay naiwang hiyang-hiya sa lahat. Matapos ang araw na iyon ay nawalan ng trabaho ang pinsan ni Leonie. Hindi rin naman siya nito sinisi sa pagkakatanggal nito sa trabaho bagkus ay nagtulungan silang dalawa na muling makahanap ng bagong trabaho. At ngayon ay kasalukuyang naglalakad ang dalawa na pawis habang hawak-hawak ang kanilang resume, subalit sa dinami-dami ng kumpanyang kanilang pinuntahan ay ni isa't isa walang tumatanggap sa kanila. Dahil halos lahat ng pinag-aalayan nila ay pag-aari ni Azur kung hindi man pag-aari ay konso nito o kaibigan. Kulang na lang ay maubos na nila ang lahat ng lugar ngunit wala pa rin silang napapala. Hay, Leo, pagod na ako. Parang mamatay na lang tayo nito sa buhay na. Nakalabas ang dila, wala ni isa't isa gustong tumanggap sa atin. Grabe ang lawak ng sakop ni Boss Azur. Parang wala tayong mapupuntahan, reklamo nito sa kanya at namewang na lang si Leo. Alice, ano ka ba? Huwag kang ang mawalan ng pag-asa dyan. May makukuha pa rin tayong trabaho, kapit ka lang at magtiwala. Leo, saka anong tingin mo kay Azur? Diyos na maging hawak niya ang lahat. Nako, Papa, saan ba't makakakuha din tayo ng trabaho na wala ang pangalan niya? Sabat niya dito sabay umagaw ng kanyang atensyon ng isang karatolang wanted for waitress dito. Subukan natin dito. Niaya niya sa pinsan niyang si Alice na mag-apply bilang waitress sa isang mamahaling restaurant. Nang makapasok ay matyaga silang naghintay sa labas for interview ngunit nag-uwian na ang mga nahuli sa kanila sa pila pero hindi pa sila tinatawag. Gayunpaman ay matyaga pa rin silang naghintay hanggang sa natapos na lang ang interview hour. Pinsan, bakit ganun? Hindi tayo tinatawag kahit nauna tayo sa iba, ang tanong nito sa kanya. Hindi ko rin alam, sagot niya dito at nang lumabas ang babae mula sa office ay dali-dali siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan upang harangin ito. Excuse me po ma'am, moalang-galang na po, gusto ko lang sanang itanong kung bakit hindi po kami tinatawag kanina at nauna pang tawagin yung mga huli sa amin. Ano po bang meron, may problema po ba sa amin? Kung experience lang po yung hahanapin, ma-experience naman po kami at kung pleasing personality ay meron din naman po kami. Ano po bang mali o ano po ba ang wala sa amin? Bakit nyo po kami itinuturing na ganun? Lakas loob niyang tanong dito at pinag-cross lang ng babae ang dalawang kamay nito bago siya sinagot. Leo, ama ka, maganda lahat ng nakalagay sa resume nyo at to be honest more than enough na kayo to be hired. Ang problema lang nakalimutan ko kayong pagsabihan na ibinilin sa amin ni Boss Azur na ang pagmumukha nyo ay bawal magtrabaho sa amin, yun lang. Diretsahang sagot nito sa kanya at iniwan siyang nakatulala sa ere. Kaya pala dahil pag-aari pa rin pala ito ni Azur, Leo. Uwi na tayo, nawawalang pag-asang wika ni Alice sa kanya. Lahat na ng trabaho sinubukan na nating pasukan mula massage, spa parlor, waitress, housekeeping, Cody, maging construction sinubukan na rin natin. Leo, alagang wala na tayong magagawa, saad nito ngunit hindi ito tanggap ng dalaga. Walang hiyang Azur, gaano pa kalaong kasalanan ko sa kanya para pahirapan niya ako ng ganito at gaano ba kay ama ng Azur na yan? Hindi na pwede, hindi pwedeng ganito, haharapin ko siya, haharapin ko ang Azur na yan gaano man siya kay Aman. Matapang niyang wika habang nag-aapoy sa determinasyon ang kanyang kaluluwa. Sinusubukan pa siyang pigilan ni Alice sa naiisip niyang gawin ngunit wala pa rin itong nagawa sa tapang ng dalaga at ngayon ay kasalukuyang nasa labas ng building si Leonie at nagwawala. Leonie, bawal ka dito, itigil mo na ang kalokohan mo dahil mapipili akong tawagan ng mga pulis para ipadampot ka. Maso yung wika ng guard ngunit matigas ang dalaga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko natitiis ang pagmumukha ng Azur na yan. Ang lakas ng loob niya para hawakan ang buhay ko. Hoy, walang pusong Azur, harapin mo ako. Pagwawala niya. At kahit anong pilit ng guard sa kanya na umuwi ay nanatili siyang bingi habang si Azur naman ay nakangiting nakatingin sa dalaga mula sa itaas ng building. Ang taas na talaga ng bilib mo sa sarili mo, tingnan natin kung hanggang sa naabot ang tapang mo. Anya sa sarili habang humahanga sa katapangang taglay ng dalaga dahil sa ginagawa nito ay mas nahahamon siyang mas pahirapan pa ito ng husto. Habang sa kabilang banda naman ay patuloy pa rin sa pagwawala si Leo, bawat mahawakan ng kanyang kamay ay siyang binabato niya sa building. Bale nang matawag siyang skandalosa basta't mailabas na lang niya lahat ng galit niya sa binata sa lab na pagwawala ni Leo ay maswerte siyang nakawala mula sa braso ng guard. Nang makuha ang pagkakataon ay lakad takbo ang kanyang ginawa papasok sa building, hinabo siya ng guard at maging ang sekretarya ni Azur ay nakiphil na rin.
Bitawan niyo ako, hayaan niyo akong kausapin ng siraulo niyong boss, palag niya sa mga ito at konting-konti na lang ay mararating na niya ang office ni Azur. Nang marinig ng binata ang ingay malapit sa kanyang kinaroroonan ay agad siyang lumabas upang makita kung anong hulugan ang kanyang narinig. Nang makalabas ng kanyang office ay nagulantang siya sa kanyang nakita. She made it here. Hindi makapaniwalang bigkas ng binata sa kanyang isipan nang makita ang dalaga at kitang-kita sa mga mata nito ang pagkamuhi. Sir, sinubukan naming pigilan siya pero it's okay, bitawan niyo na siya. Putol niya sa kanyang sekretarya at agad namang binitawan ng mga ito ang dalaga. And you're not welcome here, kaya bakit narito? Hindi na naituloy ng binata ang nais niyang sabihin nang bigla siyang sampalin ng dalaga na sobrang lakas at pakiramdam ni Azur ay namaga ang kanyang pisngi sa sampal nito. Nang lumagapak ang pisngi ng binata ay napangiwi ang ibang mga tauhan ni Azur. Hindi alam ni Kran kung matutuwa ba ang mga ito sa ginawa ng dalaga o magpipigil ng kanilang tawa. Sa wakas, at sa unang pagkakataon, ay may nakasampa na sa maldito, strike to, at walang pusong nilang amo. Jijihil na wika ni Azura, ngunit hindi pa siya tapos sa kanyang sasabihin nang suntukin siya ng dalaga sabay sipa sa kanyang bayag. Hindi rin naman yun nakalampas sa mga mata ni Kran at tawang-tawa ito sa sinapit ng kanyang kuya. Ngayon ay hindi lang siya ang nakaranas ng masipa sa bayag. You bitch, impit na sambit ni Azura sa sakit ng kanyang nararamdaman. Bitch ka rin. Leo, ama lang yan. Saumas kang tao kung galit ka sa akin ka lang magalit. Huwag mo na sanang idamay yung pinsan ko. Palibhasa, mayaman ka at hindi mo alam kung gaano kahirap sa aming mga mahihirap ang mawalan ng trabaho at manatiling walang trabaho. Alam mo bang para kaming tinanggalan ng buhay? Ha? Makasarili ka. Masama ang ugali mo. Sa susunod na gagawin mo ulit kung anong ginawa mo sa amin, tandaan mo, gugupitin ko na yung bayag mo. Banta ng dalaga sabay proud na nag-walkout kahit papaano ay nabawasan ang kanyang galit para dito. Habang ang ibang mga tauhan naman ay palihim na pumalakpak sa tapang ng dalaga, habang si Kran naman ay natatawang nilapitan ang kapatid. Now you know the pain. Payong kapatid lang, huwag kang matulog ng mahimbing mamayang gabi. Masukista yung masahista mong mala-Amazona. Baka bukas paggising mo wala na yang manoy mo. Pagbibiro ni Kran sabay humadyak habang si Azura naman ay walang nagawa kundi ang mainis sa kapatid. Leo, this is your fault, Kran. I swear, I will make you pay for this. Paninisi nito sa dalaga habang nag-aapoy sa galit. Lumipas pa ang isang linggo at wala talagang nakukuhang trabaho ang magpinsan at ngayon ay kasalukuyang magkaharap silang dalawa na may binagsak ang mga mukha. Alice, pasensya ka na sa gulong dala ko ha. Hindi ko sinasadya. Kung gusto mo, doon ka na lang sa parlor ni Papa, alok niya. Dito at bamantong hininga si Alice. Sa papa mo, magiging pabigat lang ako doon. Balita ko, nahihirapan ng papa mo sa pagpapalago ng nalulugi yung parlor, tapos dadagdag pa ako sa iisipin niya. Huwag na, tanggi nito. E paano ang kapatid mo? Di ba may asthma siya? Kung wala kang trabaho, paano na ang mga kapatid mo, aniya? Dito at matagal bago sumagot si Alice. Ewan ko, hindi ko na alam ang gagawin ko, problemado nitong tugon. Hinawakan ni Leo ang kamay nito. Pasensya ka na, pangako, gagawin ko ang lahat makakuha ka lang ng trabaho. Saan niya dito habang iniisip ang gagawin niyang solusyon. Nang makapag-isip ay nag-ipon ng lakas ng loob si Leo at kasalukuyang nasa malapit na siya sa mansyon ng binata nang biglang nasira ang kanyang motor. Ano ba yan? P***ta. Sa dinami-dami ng panahong pwede kang masira, ngayon pa, reklamo niya sa kanyang sarili at matyagang itinulak ang kanyang motor. Habang si Azura naman ay kasalukuyang nakatayo sa bintanang bahagi ng kanyang silid nang mahagilap ng kanyang mga mata ang dalaga na nagtutulak ng sira-sira nitong motor na tila ba'y kamakaway na sa junk shop. What this poor young lady doing here in front of my house? Dikit kilay niyang wika at patuloy na pinagmasdan ang dalaga hanggang sa makita niyang nag-doorbell ito. Anong pakay niya sa ganitong oras ng gabi, dugtong niya sa kanyang sarili at agad na tinawag ang kanyang kasambahay. Open the door for that young lady and bring her here. Utos niya sa kasambahay na agad naman itong sinunod. Nang marating ang gate ay agad na pinagbuksan nito si Leo. Magandang gabi po, andyan po ba si? Putol ng kasambahay sa kanya na ipinagtaka ni Leo. Hindi pa nga siya nakapagtanong at nakapagpakilala ay pinapasok na siya agad nito na tila ba ay inaasahan nito ang kanyang pagdating. Bagaman kinakabahan sa kanyang naging desisyon ay tiniyak ni Leo na buo na ang kanyang loob sa kanyang naging pasya.
Sumunod ka sa akin, dugtong nito na siyang ginawa niya. Pumasok siya sa loob ng mansyon at halos malulo siya sa laki ng bahay. Umakyat pa sila sa hagdan at nakailang ikot pa sila na tila bitok ang hagdan bago makarating sa isang sarat-silid. Hinihintay ka na niya sa loob. Buksan mo lang yung pinto, wika ng kasambahay bago siya nito iniwan. Nang mapag-isa ay tila ba kay lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. Buo ang kanyang pasya pero ngayon na nandito na siya ay hindi na niya maiwasang matakot. Upang pakalmayan ang kanyang sarili ay bumuga muna siya ng maraming hangin bago binuksan ang pintuan. Pagkabukas niya ng pintuan, bumalandra sa kanyang harapan ang lalaking nakaupo sa itim na silya habang nakadkwatro ang mga paa nito at may hawak-hawak pa itong red wine. Pakiramdam ng dalaga ay kay bigat ng presensya nito para sa kanya. Oo at maldito at makapangyarihan si Azura at ang ugali nito'y hindi niya gusto. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan na humanga sa kagwapuhan nito. Ang tanggos ng ilong nito at merong magandang labi, sabayan pa ng mapunggay nitong mga mata at makapal na kilay at mas lalo pang bumibigat ang karisma nito sa kanya nang makitang nakabukas ang ilang butones ng suot nitong sleeve at direktang nakatingin ang mga mata nito sa kanya. Mga tingin na tila ay nanghihigop ng lakas ang presensya nito at nais na lang niyang umatras at umuwi na. What makes you come here, young woman? Mabilog at mabras ko nitong wika sa kanya. Habang si Leo naman ay tila ayaw bamuka ang kanyang mga labi sa labis na kaba. Are you shaking? Are you trembling? After you slap me, after you punch me, after you kick my balls, you still have that guts to show up your face in front of me, huh? Alam mo ba ang mga ginagawa mo? What a woman. Interesante ka, Leo. Right, paglilinaw nito sabay lagok ng wine nitong nasa kupita. Leo, tell me what you need, dugtong nito at kinuyam ng dalaga ang kanyang dalawang kamao upang kumuha ng lakas ng loob na harapin ang delikadong lalaki. Andito ako para sabihin na ako na lang yung parusahan mo. Huwag na yung pinsan ko. May kapatid siyang may sakit at hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung may nangyaring masama sa kapatid niya dahil sa akin. Kaya nandito ako sa harapan mo. Hinihiling na ako na lang yung parusahan mo, lakas loob niyang wika. Dito'y lumawak ang ngiti sa labi ni Azura. Mas humanga pa ako ngayon sa tapang mo. Leo, alagang gagawin mo ang lahat para sa ibang tao, and now you are wishing me to punish you alone para sa ibang tao. Sobrang bait mo naman, mapaglaro nitong wika sabay tayo mula sa kanyang silya at inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa dalaga na hindi naalis ang kanyang mga tingin sa mga mata nito. Habang si Leo naman ay sunod-sunod ang paglunok ng kanyang mga sariling laway habang nakikita niyang papalapit sa kanya si Azura. Bawat hakbang nito ay pakiramdam niya ay papalapit na din siya sa impyerno. Nang tumapat si Azura ay mapang-akit siya nitong tinitigan sa mga mata. Do you have any idea how I punish the sinner, Leo, anito? Akmang sisigat pa sana si Leo nang biglang kinuha ni Azura ang konting hibla ng kanyang buhok at inamoy-amoy ito at wala siyang nagawa kundi ang mapasinghap na lang habang nagkakarera ang kanyang dibdib. I like your scent, nito sabay inilapit nito ang labi nito sa tenga ng dalaga. Do you know how I would want to punish you? Dagdag nito at kulang na lang ay tumayo ang lahat ng balahibo ni Leo sa katawan nang dumampi ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg. Do you know that punishing the sinner is my specialty and my bed is a good place for punishment? I can pity your cousin while you are serving me on my bed. All you need to do is to scream my name while I roughly own you. Saad ng binata na siyang ikinagalit ni Leo at walang pagdadalawang isip niyang itinulak ang binata palayo sa kanya. Kahit kailan, walang mula sa puso, Azura. Anong tingin mo sa akin? Tar-Eret, galit na galit niyang wika sa binata at sa sobrang galit niya ay napaiyak na lang siya sa harapan nito. Nang makita ang luha ng dalaga ay tila nahimasmasan si Azura. Wala naman siyang balak na paiyakan ito at lahat ng kanyang sinabi kanina ay biro lamang at paglalaro buhat ng nais niyang makaganti sa pananampal nito sa kanya ngunit tila ay sumobra ata siya ngayon. I'm sorry. Can you please don't cry, aniya dito't hindi batid kung yayakapin ba niya ito o hahawakan. I'm sorry. Marunong ka pa pala nun matapos halos sirain mo yung buhay ko, ang buhay namin. Gaano ba kabigat yung kasalanan ko sa'yo para pahirapan mo ako ng ganito? Kung nasampal kita, kasalanan mo yun dahil masama kang tao.
For us woman hindi ako masamang tao kayong mga babae ang mas asama all you want is money kahit magpanggap pa kayong keso ganito keso ganyan ay gagawin nyo all you want is money I've been there Leo the first used Leo love someone pero hindi bumalik ang pagmamahal na yun sa akin all they care about is my money my bank my looks Leo hats all walang matino sa inyong mga babae puro kayo pera pera pera. Aniya dito't ibinunton ang lahat sa dalaga. Anong alam ko doon sa mga taong nanakit sa'yo? Anong alam ko sa mga kasalanan nila? So magkaiba kami. Bakit hiningi na ba akong pera? So wala naman di ba at anong gusto mong sabihin sa akin ngayon na naging masama ka dahil sa kasalanan ng iba kaya kaming mga walang atraso ang magbabayad ng mga kasalanan nila ang unfair mo Oren bakit pakiramdam mo ikaw lang yung may problema sa mundo na ikaw lang yung nahihirapan was nagkakamali ka kung tutuusin ang swerte-swerte mo na ganyan ang antas mo sa buhay marami kang nagagawa kahit nasirain mo pa yung buhay namin nagagawa mo rin hindi lang ikaw ang nahihirapan sa mundo hindi lang ikaw ang nasasaktan Oren marami tayo at minsan nga wala lang yan gang problema mo kumpara sa iba kung nagbago ka sana huwag kang manakit ng iba at kung nagbago ka man pinili mo yun ginasto mo yun kung gusto mong mahalin ka ng mga taong totoong nagmamahal matuto kang magbigay ng pagmamahal para mahalin ka ng iba wala naman akong ibang pakay dito kundi ang magpakumbaba kahit alam kong matigas ka baka sakaling may awa pa diyang natitira sa puso mo pero parang nagkamali ako. Pasensya na sa abala. Madamdamin ngunit mariin niyang wika sa binata bago ito tinalikuran. Nang tumalikod ang dalaga ay agad siyang pinigilan ng binata. Bitawan mo ako. Utos niya dito ngunit lalo lang humigpit ang pagkakahawak ni Azura sa kanyang kamay. Look, I'm sorry. I didn't mean it. But still, I hurt you. I'm sorry, Leo. Leo ama ka, malaki ang pagkakamali ko sa'yo at sa pinsan mo. Hindi ko nahaharangan ang lahat ng trabahong papasukan niya. In one condition, I like your hands. It makes me feel relaxed. You want a job. Right now I'm hiring you to be my personal therapist. Pwede ba? I promise, magiging mabait na ako. Maso yung wika ng binata at seryoso siyang tinitigan ng dalaga sa mga mata. Palagay niya ay seryoso din ito sa sinasabi nito. At anong gagawin mo sa akin, paglaruan? Huwag na. Mas mabuting mamatay na lang ako kesa paglaruan yung pagkatao ko, tanggi niya. No, I promise I'll be kind. Just please accept my offer. Masuyo nitong sagot at sa tingin ni Leo ay baka pwede niyang pagkatiwalaan ang binata. Isa pa, may atraso din naman siya dito at sino ba siya upang makipagmatigasan sa ganoong paraan? Ay magkasundo ang dalawa. Simula sa araw na iyon ay nagkaroon ng mas maayos na trabaho si Alice at si Leo naman ay naging personal therapist ni Azura. Habang tumatagal na kasama ni Azura si Leo ay mas lalong lumalambot ang puso nito. Hindi na ito kagaya noon na Azura na sobrang stricto at laging galit sa mga tao. Habang kasama din ni Leo si Azura ay gumagaan ang loob niya dito. Ibang-iba ito sa dating Azura na kilala niya, malambing na ito at maalaga, madalas din itong mag-alala sa kanya. Minsan nga ay kinikilig na siya sa sobrang kabaitan nito dala ng pagbabago at ngayon ay kasalukuyang nakatayo si Azura sa balkonahe hawak-hawak ang kanyang kape habang pinapanood ang dalaga na magiliw na nagdidilig ng mga bulaklak. Hey what a smile, Azura. Don't tell me a hunk is now falling in love to his Amazona masahista, nakangiting wika ni Kran sa kanyang kuya habang may hawak din itong kape. I don't know what you were talking about, Kran. Pagsisinungaling ni Azura kahit na ang totoo ay tumitibok na ang kanyang puso para sa dalaga. Don't lie Azura I know what that smile means ang tagal bago kita muling nakitang ngumiti ng ganyan dahil lang sa isang babae are we hearing wedding bells now, pang-uudyok nito at umiling lang si Azura na may ngiti pa rin sa labi. I don't really have any idea sa mga pinagsasasabi mo Kran bahala ka sa buhay mo, wika niya dito't itinaas ni Kran ang kanyang isang kilay. Oh then let's see, saad nito. Nilapitan ng dalaga na ngayon ay nagigiliw sa mga bulaklak. Good morning, Leo. Bati nito sa dalaga. Magandang umaga din po sa inyo, sir, turan nito sa kanya. Is he flirting with her? Kunot noong. Malstriktong tanong ni Azura sa kanyang isipan at pinatalas ang kanyang pandinig at kulang na lang ay hilahin niya si Kran palayo sa dalaga. Isusumbong talaga kita kay Lovey Kran, dugtong pa niya habang nag-uumpisa ng kumunat ang kanyang noo. Leo, coffee, alok niya sa dalaga sabay abot ng kanyang kape dito.
Salamat po sir pero kape mo po yan, it's okay I want you to take some sip of my coffee Leo his is my new coffee at gusto kong malaman mo kung ano ang lasa ng bagong kape ko I need some opinion lang naman, saad ni Cran habang pasulyap-sulyap sa kapatid niyang si Azura tinitignan kung ano ang gagawin nito sa paglapit niya sa dalaga. Nang mahuli ni Azura na sumulyap si Cran sa kanya ay inilihis niya ang kanyang paningin sa ibang direksyon at nagpasipol para huwag magpahalata sa kapatid sa ginagawa niyang pakikinig sa usapan ng mga ito. I know you're listening. Azura kunwari kapang wala kang gusto halatang halata naman, sambit ng isipan ni Cran at mas nilakasan pa niya ang kanyang tinig upang mas marinig ito ng kapatid. Sige na Leo isang lagok lang naman and tell me how it tastes, dugtong nito at muling inabot sa dalaga ang kape. Nag-alangan naman na tinanggap yun ni Leo. Sige, saad niya at akmang iinumin na niya ang kape nang biglang inagaw yun ni Azura. Don't, is coffee Leo. Apurang singit nito sabay agaw ng kape mula sa kamay ng dalaga habang si Cran naman ay nagulat sa bilis ng kapatid parang kanina lang ay pasipol-sipol lang ito at ngayon ay nasa harapan na nila ito. Hindi masarap ang lasa ng kape niya Leo Rust me masyadong matapang masyadong mapait. Pagsisinungaling niya at saka pinunasan ang parte ng baso kung saan lamapat ang labi ng dalaga bago ito ibinalik kay Cran habang si Cran naman ay napatawa na lang sa pinagsasasabi ng kapatid ang lakas ng loob nitong suran ng kape niya hindi pa nga nito natitikman ang bago niyang kape ang sabihin mo feeling mo hinahalikan ko na si Leo gamit lang yung tasa ng kape galawang obsessed palihim niyang wika sa kanyang isipan. Leo if you want coffee malaya mong gamitin yung kape ko kahit pa ang tasa ako, saad niya sa dalaga at pasimpleng sinulyapan si Cran. Cran marami ka pang gagawin di ba? Umalis ka na, pagtataboy nito sa kapatid at tatawa na lang itong umalis sa pamamahay ni Azura. Nang masolo ng dalawang isa't isa ay pinitas ni Azura ng isang pulang rosas at maingat ang kinuhanan ng tinik. Para sa'yo, Leo, masuyo niyang wika sa dalaga at nakangiti itong tinanggap ng dalaga. Salamat, sagot ng dalaga nang bigla itong matusok ng nag-iisang natitirang tinik ng bulaklak agad na nag-alala si Azura at maagap na kinuha ang daliri ng dalaga sabay sinipsip ang dugo nito. Leo his is my fault, Leon I'm sorry, panisin ito sa sarili habang patuloy sa pagsipsip ng dugo ng dalaga habang si Leo naman ay namula ang kanyang buong pisngi sa ginawa ni Azura kakaiba ang hatid na sensasyon ng labi nito sa kanyang balat at damang-dama niya ang malambot nitong labi. Ayos lang ako hindi naman masakit naiilang niyang wika sa binata sabay kinuha ang kanyang kamay mula dito ngunit hindi ito pinahintulutan ng binata. Let me take care of it, anito sa kanya at pinagpatuloy ang ginagawa habang ginagawa yon ni Azura ay may kung anong ligayang naramdaman si Leo sa kaibuturan ng kanyang puso dahil mas nararamdaman na niya ang pagiging mabait at pagkimaalaga nito sa kanya pakiramdam tuloy niya ay unti-unti nang nahuhulog ang kanyang loob para dito. What are you smiling for? Tanong ng binata ngang masaipat niya ang dalagang matamis na ngumingiti. Wala parang bumabait ka lang kasi, diretsang sagot. Do you like me being kind if that's what you want then I will layer it you better. Malambing nitong turan at mas dale lang ang dalaga. May gagawin pa pala ako sa loob Sir Azura kailangan ko na po muna kayong iwan. Nagmamadali niyang saad at agad na binawi ang kanyang kamay mula sa binata at mabilis na inihakbang ang kanyang mga paa papasok sa mansen. Nang mapalagay na medyo malayo na siya sa binata ay napahinto ang dalaga at hawakan ang kanyang dibdib sabay bumuga ng napakaraming hangin sa wakas ay tila nakahinga na siya ng maluwag mula sa presensya ng binata. Kinagabihan ay kasalukuyang nasa coffee shop ngayon si Azura nang nagkaroon ng malakas na pag-ulan pagkulog at pagkidlat nais na sana niyang umuwi ngunit sadyang masama talaga ang panahon. Sir are you done? Masuyong tanong ni Alice sa binata. Yes don can you Leo Leo hat away. Anya dito at isa-isa itong nililigpit ni Alice. Ang sama po ng panahon sir no pero matanong ko lang po sino pong kasama ni Leo sa bahay mo. Nababahala lang po kasi ako para sa kalagayan niya. Nababahala. At bakit naman kasi po may phobia si Leo sa kulog at kidlat? Natatakot siya at nahihirapang huminga dahil sa masama niyang nakaraan, siwalat niya. Agad na tumayo si Azur mula sa kanyang silya. Bakit ngayon mo lang sinabi, Anito? Habang bakas sa mukha nito ang pag-aalala para sa dalaga. Sa mga oras na ito ay walang ibang kasama ngayon sa mansyon si Leo kundi ang sarili lamang nito dahil nasa bakasyon ang dalawa niyang kasambahay. Kahit na delikadong bumiyahe ay sinoong ni Azur ang masamang panahon. Habang nasa gitna siya ng biyahe ay sinusubukan niyang tawagan ang dalaga. Come on, Leo.
Bakit di mo sinasagot? Nag-aalala pa rin itong bigkas at kulang na lang ay paliparin na niya ang kanyang kotse pauwi. Habang si Leo naman ay hirap na hirap huminga at takot na takot sa bawat kalabog ng kulog at kidlat. Dagdagan pa ang kadilimang mas nagudyok sa takot ng dalaga. Kahit ganon ay sinikap pa rin ni Leo ang bumaba ng hagdan upang maghanap ng lighter o kahit anong umiilaw. Panay kapkap niya sa kung saan kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Bawat mahawakan niya ay nalalaglag at nababasag hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kanyang takot, naghahanap kung saan siya maaaring magtatago na hindi maririnig ang bawat pagkalabog ng kulog at bawat pag-ilaw ng kidlat. Habang si Azur naman ay nang marating niya ang kanyang mansyon ay agad niyang tinawag ang pangalan ng dalaga. Leo, Leo, tawag niya dito at tanging kidlat lang ang nagsisilbing ilaw ng kanyang mga mata. Sa bawat pagkidlat ay nasisilayan niya ang mga nabasag niyang vase, baso, at mga frame. Dahil doon ay mas nag-alala siya sa dalaga. Agad niya itong pinuntahan sa kwarto nito ngunit wala ito doon. Bawat sulok ng bahay ay hindi niya pinapalampas. Sa muling pagsilay ng kidlat ay naaninag niya ang dalaga na nagtatago sa ilalim ng lababo habang nanginginig ito sa takot. Nang makita ang kawawang kalagayan ng dalaga ay agad niya itong hinawakan. Sa hindi inaasahan ay bigla itong yamakap sa kanya. Sa bawat paghigpit ng pagyakap nito ay daman niya ang takot nito at panginginig na tila ba ay isa itong batang may masalimuot na nakaraan. Don't worry. I'm here, Leo. You're not alone anymore. Andito na ako. Alo niya dito't niyakap din ito ng sobrang higpit upang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa dahil sa presensya ng binata. Dahil sa presensya ng binata ay unti-unting kumalma si Leo. Hindi siya binibitawan ni Azur hanggang sa hindi pa humuhupa ang masamang panahon. Kalaunan ay bumalik ang ilaw at naging maayos na ang takbo ng panahon at unti-unting bumitaw si Leo sa binata. Azur, bigkas niya sa pangalan nito at nais niyang magpasalamat dito. Nang mapatitig siya sa mga mata nito at nakita niya doon ang labis na pag-aalala nito para sa kanya. Habang si Azur naman ay nakatitig lang sa buong mukha ni Leo, pati na sa mapatla nitong bibig. Bakit di mo sinabi? Kung alam ko lang sana hindi nakita iniwan dito mag-isa. You should always be with my side, Leonie. Aya dito at saka hinaplos ang mukha ng dalaga. Pakiramdam niya ay nararamdaman din niya ang trauma nito at nagpasikip ito ng kanyang dibdib. Azur, naantig na bigkas ng dalaga sa pag-aalala nito sa kanya at muli siyang napayakap dito. Habang nakayakap si Leo sa binata ay bahagya siyang inilayo ni Azur at hinawakan ito sa kanyang baba at muli siyang napatingin sa labi nito. Mapatla ka pa rin. Hayaan mo akong painitin ka sa mga bisig ko, aniya sa dalaga at walang paabang inangkin ang labi nito at paulit-ulit na hinagkan hanggang sa muli itong mamula. Habang si Leo naman ay hinayaan lang niya ang bawat ginagawa ni Austin sa kanya at kusang yamakap ang kanyang mga kamay sa leeg nito, habang ang kamay ni Austin ay nagsisimula ng maging malikot. Ang kanilang mga halikan at paghaplos sa katawan ng bawat isa ay nagpainit ng kanilang mga nararamdaman hanggang sa isang masarap na gabi ang namagitan sa kanilang dalawa. Kinaumagahan ay maagang nagising si Azura, at sa unang pagmulat niya ng kanyang mga mata ay ang magandang mukha ni Leo ang una niyang nakita. Leo magilid pa siya upang mas lalong mapagmasdan ang mukha nito, at dahan-daang bumaba ang kanyang tingin sa labi nito at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na muli itong halikan. Habang si Leo naman ay unti-unting nagising dahil sa may kung anong malikot sa kanyang labi. Nang maimulat ang kanyang mga mata ay si Austin ang kanyang nakita. Good morning, my wife, masayang bati ni Austin sa dalaga, habang si Leo naman ay tila halos hindi makasagot sa kanyang narinig. Don't be. Doon pa rin tayo papunta, dugtong niya dito, at biglang sumeryoso ang mukha ng dalaga. Bakit ganyan ang mukha mo, Leo? Handa kitang pakasalan at ngayon din ay kaya kong harapin ang mga magulang mo upang hingin ang kamay mo. I never felt this kind of love sa loob ng mahabang panahon, and now you are here, hindi na kita pakakawalan pa, dugtong niya. Subalit na balot ng pag-aalala ang mukha ng dalaga. What's that look for, Austin? Siguro nga mahal kita kaya nagawa kong ipagkatiwala sa'yo yung sarili ko. Siguro nga may nararamdaman ka para sa akin, pero magbabago lang ang pagtingin mo sa akin kung makikilala mo ang mga magulang ko ay narito na, wika ni Leo, na ipinagtaka ni Azuran. What do you mean about that? Napansin ko na galit ka sa mga bakla nung una tayong nagkaharap. Azur, ang bakla ang taong sinasabi kong mama at papa ko.
Hindi ko alam kung ano ang naging karanasan mo sa mga bakla, pero hindi lahat ng mga bakla ay masama. Ang iba sa kanila ay masarap kasama at mababait sila. Ang taong umampon sa akin nung iniwan ako ng mga magulang ko sa ilalim ng masamang panahon ay isang bakla. Walang ibang nagkaroon ng mabuting loob para sa akin kundi isang bakla. Minahal niya ako, inalagaan ng mabuti, at itinuring na isa niyang tunay na anak, wika ni Leo. Kaya mo kayang harapin ang mga magulang ko sa likod ng nakaraan mo. O magbabago ang pagtingin mo sa akin dahil sa nalaman mo. Seryoso niyang tanong sa binata at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Si Azuran naman ay nagsabi, "Once in my life, Leo, nagmahal ako ng isang bakla. Hindi ko alam na bakla siya. We kept on dating until I fell for him. Leoran's woman siya at walang bahid ng pagkalalaki sa katawan niya. I respected him so much, I didn't touch him even once. My love for him is so true and pure. Until one night, he invited me to have a drink with him. Dahil mahal ko siya, pumayag ako, and after few drinks, nagising na lang ako sa kama without any clothes with him. He told me na may nangyari sa aming dalawa. Hindi na ako nagduda dahil sa isip ko baka gawa lang ng kalasinggan at wala akong maalala. Mahal ko siya so I want to marry him. He told me he is pregnant. Masaya ako, Leo, but this revelation shocked me. Nalaman kong hindi pala siya buntis at bakla siya. Walang nangyari sa aming dalawa. He put something sa inumin ko noon and that happened. After that, I despise gays, even women. I tried to date women, but all of them wants my money and my looks. No one showed me true love. Dahil doon, I slowly changed myself into a womanizer. Until the day I found you. Sinabi mo sa akin na kung hindi mo kayang magbigay ng pagmamahal ay walang magmamahal sa akin ng tunay. You have that, Leo. Pinahanga mo ako dahil doon. I slowly gained myself back to the old me and now I don't care kung sino pa ang nagpalaki sa'yo. Kaya kung humarap sa mga bakla mong ama dahil mas lalaki pa siya kung maituturing kumpara sa amang nag-iwan sa'yo, sambit ni Azuran na siyang ikinagalak ng puso ni Leo at hinalikan nito ng napakadiin sa labi nito sabay bagsak ng munting luha sa kanyang mga mata. Matapos ng pag-uusap ng dalawa, ay isinama ni Leo si Azuran sa pamamahay ng kanyang ama. Doon ay nakihalubilo si Azuran sa ama ng dalaga at sa mga kaibigan nitong bakla. Naging maayos ang lakad ng dalawa at masaya si Azuran na makilalang itinuturing ni Leo na isang pamilya. At ngayon ay kasalukuyang nasa kotse ang dalawa at buong pusong ginagap ni Azuran ang kamay ng dalaga. You're right, Leo. Masaya nga silang kasama at hindi lahat ng bakla ay masasama. Hindi na ako nagtataka kung bakit lumaki kang isang mabuting tao dahil isang mabuting tao din ang nagpalaki sa'yo. I love you, Leo. Leo, inulungan mo akong makawala sa hagdan ng nakaraan ko, wika ni Azuran sa dalaga at masuyong hinalikan ang kamay nito. Hindi nagtagal ay idinaos na ang kasal ni Leo at Azuran na dinaluhan ng mahahalagang tao sa kanilang mga buhay. Nandoon sina Cran at Lovie, maging si Azriel at ang buntis nitong asawang si Amanda, at syempre hindi mawawala si Garrett basta't may inuman ay palagi itong present. Nang matapos ang kasal ay pasimpleng nagtipon-tipon ang tatlong magkakapatid habang nakatanaw kay Garrett na nilulunod ang sarili sa alak. Kuya Azuran, sa tingin mo ba kayang magmahal ulit ni Kuya Garrett? May mga asawa na tayo habang siya alak pa rin yung minamahal. Paano kaya kung mag-arrange marriage tayo para sa kanya? Suhestyon ni Azriel sa mga kapatid. Sa arranged marriage nawasak ang puso ni Garrett. Azriel, an arranged marriage won't be best for him. Let the time comes para sa kanya. Nakaya nga ni Kuya Azura na magmahal ulit, siya pa kaya, wika naman ni Cran sa kambal at ngumiti lang si Azuran. Let's believe in even magic. Makapangyarihan ng pagmamahal, wika ni Azriel. Naaya nga kayong baguhin ng pagmamahal na yun, maging si Garrett pa kaya. Let's have some faith para sa kanya, dugtong ni Azuran sabay lagok ng kanyang wine. I better have to go. Marami pa kaming bisita and I still have to travel with my wife para sa honeymoon namin. Leo, all kang you two will consume my time. Paalam ni Azuran sa mga kapatid sabay talikod at bumalik sa piling ng asawa. Hindi nagtagal ay lumipad na si Azura at Leo papuntang Europa para sa kanilang honeymoon at sinimulan na nila ang bumuo ng bagong henerasyon ng mga Montefalco. Wakas.